Yun guys, welcome to Nick Knock Talk na. Guys, ngayon pag-usapan natin yung pinagkakabala natin ngayon. Medyo ano tayo ngayon sa mga toys kasi kukunti dumarating na collections natin and wala tayong masyadong makitang magandang makuha today. Kung nakakarang araw din, nakakarang linggo, medyo na-busy tayo ngayon sa ibang hobby kagaya nung Alpha Class TCG, no? Alpha Class Trading Card Game. Ayun na yung isa sa pinagkakabalahan ko right now, no? Pag walang trabaho or gusto mag-ano, yun yung ating nilalaro ngayon, ano ba yun, pamparelax. Ayan. So, TCG, trading card game, kung hindi nyo natanong si Nick no Talk, dati tayong player ng Magic the Gathering since 1996. Kaya lang nahinto tayo ng 2004 dahil medyo na-busy tayo kasi nagkaroon tayo ng trabaho. No? Tapos, matagal akong nawala sa mundo ng TCG and finally, noong 2011, which is yung panahon na nilabas nila yung Planewalkers, sa unang-una sa Magic the Gathering, bagong mechanics yun, mga bagong cards na Planewalkers. I think that is Lorwyn, yung expansion. Paling yung tama natin. Ayan. Lorwyn expansion, bumalik tayo doon. Kaso, pandemic ba 2011 yun 2011, tapos, nahinto ko ng nahinto ko ng 2013 dahil nagnegosyo naman tayo. So, 2 years naglaro, 2013 nawala, na-stop, hanggang nagkaroon ng pandemic, and then yung mga collection natin ng comics, no, ng matagal na panahon, at yung mga magic cards natin, no, yung mga pyesa, yung mga deck natin, inanay lahat. Pati kasama yung mga cards natin ng, I think, kumpleto ko ng X-Men Marvel, sorry. Hindi lang X-Men, Marvel na cards. Yung mga Ultra Players, mga ganyan kumpleto tayo. Sinsat natin yun nung dati, nadama yun. So, siguro worth around 300,000 nasira sa ating mga items. So, more than, kasi yung mga comics doon, medyo nag-appreciate na yung value, pati yung ibang mga cards natin sa Magic, lalo na sa Magic cards, no? Ngayon, yung 2024, no? Itong year na to, no? Na-introduce tayo sa isang bagong trading card game. Trading card game na dati, CCG, Collectible Card Game ang tawag natin. Ngayon, trading card game na. Noong 2000, I think, March, March siguro, no? Sa Whistle Toys Cafe, no? Yan yung ating class ground yun, pinalaruan madalas. Na-introduce atin, no? Ni Ninong Sergio, yung Alpha Class, together with, siyempre may-ari ng pangalan ng Whistle Toys, si Marshall Ong, no? Nagusto ko yung game kasi kaya ko siya nagustuhan. Maganda yung game mechanic niya, no? Gusto ko yung ginawa nilang concept, no? Na tinanggal nila yung wala silang mana, no? Walang mana. I mean, walang mana. Wala siyang card for that particular function ng card kasi kagaya sa Magic, may tinatawag na mana para makapag-cast ka, makapag-summon ka ng mga spells, mga creatures. Dito wala nun. So, yung mismong card ng mga spells, creatures, kung tawag dito actions, buff, mga clash, yung creatures, sila yung mismong pwedeng gawing resource. No? In-adapt nila yan, I think, sa versus system TCG ng Marvel TC. Nakapaglaro din tayo niyan kaso online, tapos may mga card din tayo na nadaming sa anay. So, yun yung game So, pwede mo siyang gawin sa resource. So, nawala yung problem dati na pag naglalaro ko sa Magic kasi pag first game, puro mana nakukuha mo, puro lands, tas critical game, puro lands ulit. So, kumbaga yung chance na matalo ka pag malas ka draw, mas malaki. Sa Alpha Class kasi wala no, kasi yung mismong pyesa mo, gagamitin mo siya as a resource. Siya yung mismong magiging parang pambayad doon sa mga nilalabas mong mga cards o gagamitin mo, no? Yung mga weapon mo or yung mga sandata mo sa paglaban sa opponent mo, okay? Tapos, lagyan nila ng parang may Planewalkers din dito, pero yung sa atin kasi sa Magic dati, no? Sa Magic pala ngayon, may tinatawag na life ka, yung player. Dito walang player. Ang player is yung contender na kinokontrol mo. Yung contender, parang Planewalkers may power siya, tapos same may life. Pag namatay yung contender,
tapos na yung game. Tapos may power din yun. No? Depende sa contender, depende sa power. Kaya, medyo natawa ako sa mechanic ng game kasi pinagsama-sama nila yung I think tatlong game, no? Yung Magic the Gathering, no? Tapos yung Yu-Gi-Oh! Kasi may trap card din dito and Marble versus System RTC versus System TCG. Yung tatlong yun, tinubay nila at nakakreate sila ng magandang game and right now sa Pilipinas medyo maliit pa yung community 100 plus pa lang tayo, pero 1 year pa lang naman tong Alpha Class sa buong mundo. And I think Pilipinas isa sa pinakamalaki, no? One of the biggest community ng Alpha Class sa buong mundo. And hope, dumami pa tayong dumami, no? At yung ilo ko ng lolo ko, ayan. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, sana dumami yung community kasi maganda yung community, healthy yung community, mabait yung mga tao, tapos maganda yung support na ginagawa ng mga taga Alpha Class PH, no? Yung team nila nakilala ko, ang mabait nila, saka they're doing everything at sisipag nila para mapalaki yung community natin. Right now, magkakaroon ng panibagong set, 4 na expansion pa nilalabas natin, no, ng Alpha Class. Una yung set 1, which is Awakening, set 2, which is the Clash Ground, and set 3, which is the Unrivaled, and finally, itong palabas na this November is the Return of Genesis. Yun yung pinaka-latest na inaabangan natin. And magkakaroon tayo ng tinatawag na regionals, pangalawang beses na yun, sa Pilipinas gagawin sa OHS sa October 15. Maybe, October 19, sorry. I don't know kung napalabas ko na itong video na to or baka hindi pa, no? Or maybe tapos na yon, pero magkakaroon tayo na yun. First, nangyari sa Makati Circuit, no? So may The Vault. April 27, 28, Day 1 and Day 2. Day 1, which is the pre-release, inopen namin yung release yung set 3, Unrivaled, and with using that box or yung pre-release set na ginamit namin, 10 kasi laman ng pack nun na booster pack. Tapos doon kami namili. Doon kami bumuna ng text nilaban namin. And kaswerte naman, siguro, luckily, tayo yung nag-champion, no? Kaya nakakuha tayo doon ng championship card, tapos yung playmat na top 8, and then yung plaque, no? So, nag-start ako ng March, April champion tayo on day 1. Hindi na nakuha kasi medyo mas matagal yung mga players sa atin, mas tayo, bago pa lang tayo. Yung cards, kabisado nila ako medyo hindi pa. Maraming misplay, kaya di tayo nanalo doon. Pero anyway, it's a good experience kasi at least yung kahit bago tayo, nakaka-compete tayo sa mga pro. No? Hanggang sa ito na, medyo tumagal na, no? Right now, ang ranking natin sa buong Pilipinas is top 12, I think, no? So, sa ibang bansa, I think, mga 60 plus tayo pa, no? So, medyo inahabol natin. Pero anyway, ito namang mga nakakarang tournament, nakikita ko gumaganda na yung laro natin at gumaganda na rin yung mga pyesa natin. Kaya I think may chance tayo. And hopefully sa October, itong next na regionals sa Manila 2, no, makuha ulit natin yung kampinato sa Day 1. And hopefully in Day 2, makapasok din tayo. Okay? Yung cards ng Alpha Clash, guys, kung tatanungin niyo ako, maganda yung quality ng cards. So, super ganda. Right now, yung very excited kami sa set 4 na nalabas sa set 4, parang collector card na ba yon ng MTG kasi dalawang ang box nila di ba, yung isang regular pati yung isa yung collector box, parang ganoon na. Grabe yung pagka-foil ngayon. Ngayon pa lang yung wala pa yung set 4, maganda na yung mga foiling nila ngayon, enhance pa nila yung foiling. I think magiging maganda yung yung game, saka dumadami na yung options ng meta. Actually, parang wala lang ang meta kasi nagiging broken na lahat eh. Ang daming discover na bagong decks na lumalabas. Dati kasi konti pa lang, pero ngayon dumadami na. 4 pa lang yung set. So, yung pinakauna is set 1. So, kung mag-i-start ka, this is a good time to start kasi marami ng players at maraming LGS na umahawak na. Sa Pilipinas, I think 14 to 20 LGS na yung meron tayo sa Pilipinas, sa local gaming store na may carry si Alpha Clash. And hopefully, lumaki pa to ng lumaki. No? And paglaki nito,
I think mas maganda na makasabay ka na kasi yung cards ang kailangan mo baka nung panahon na sumali ka or sinubukan mo mahirap na kumuha, no? It's better to start now kasi yung mga pyesa nakukuha pa natin pero medyo may few na mga pyesa medyo mahirap nang hanapin ngayon. Pero for me, this is a perfect time to start kung gusto mo matutunan yung Alpha Clash. Ito yung panahon para matutunan yun, no? So, if you want to learn how to play the Alpha Clash, TCG, just give me a message, comment here, and usap tayo para turuan namin kayo paano gawin to. Okay? Marami na LGS. Ako lang, naghanap lang ako ng pwede kong pupwestuhan sa Nabotas or summer kung saan man ako mapapadpad na magkaroon ng LGS. And hopefully, makasama namin kayo sa paglaki ng game na to. Okay? Masarap ay laro yung game, especially kung ikaw yung card, ano tawag ito, card-based game fan and meron kang tema na parang mala superhero, pasok ka dito. Kasi yung Magic the Gathering mo on Magic and parang mga knights, mga monsters, ganun yung tema nila. And some of the TCG, usually ganun. Ito hindi, superhero team to. At magandang ginawa nila, no? So, ano pa hinihintay natin? So, ano nyo kami? Hanapin nyo kami, no? Give us a call, message or what, then turuan namin kayo how to play the Alpha Clash TCG. Okay? Mena, thank you. Maraming salamat. Bye.